We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning Araw ng sa'yo. Miyerkules ngayon. Yes, good Ano morning petsa? sa ating October 25, 2023. Akala mo ha? Nakalimutan Oy, ko. mamaya, may Yes. makakausap ka, partner. Oo, may interview tayo mamaya. Mm-hmm. Representative from DNR. Tungkol sa lupa, Yes. ang pag-uusapan. Oo, libreng pagpapatitulo ng lupa na kanilang handog sa ating mga kababayan. Uy, interesting yan ha. At mamaya mga kapuso, yung resulta ng bakbakan sa NCAA. Ang ganda ng mga laban kahapon. Oo. And of course, ilang araw na lang election na, kaya pala. Kaya pala ano? Puspusan na yung pangangampanya. At tuwing gabi, ang dami kong nakikitang tao sa gilid ng kalsada. Na traffic ka ba? Sabi, May mga nangangampanya ba sa gabi? ang ingay. Sabi, ano? Nako naman. Narito na ang mga unang balita. Itinuturing ng Pangasinan Police Provincial Office na election-related incident ang nangyaring pamamaril sa Barangay Bayawan sa Gilat, Pangasinan na ikinasawi ng tumatakbong chairman na si Arnel Flormata. Itinuturing na rin na area of concern ang barangay. Ngunit nilinaw ng PPO na hindi pa ito aprobado ng Provincial Joint Security Control Center. Nakadagdang isumite ng PPO ang kanilang rekomendasyon sa PJSCC sa isasagawang command conference ngayong araw sa Alaminos City. Samantala, itinaas sa orange category o area of immediate concern ang barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan dahil sa pamamaril sa isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato sa pagkabarangay chairman. Patay ang 55 anyos na kandidato sa pagkabarangay chairman sa Bayambang, Pangasinan matapos atakihin sa puso. Incumbent barangay chairman ng Bicol Norte ang biktimang si Jessie Abalos. Sa death certificate, lumalabas na hypertension ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Posible raw na napagod ang biktima sa pangangampanya ayon sa kaanak. Ayon sa Health Authority, isang serious condition ang hypertension. Ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at balanced diet ang pinakamabisang sandata laban sa alta presyon. Maayos na panahon, aasahan ngayong araw sa Northern at Central Luzon. Narito ang report. Maayos sa panahon ang may enjoy natin ngayong umaga sa halos buong Northern at Central Luzon kung pagbabasehan ang rainfall forecast ng Metro Weather. Ilang bahagi lang ng aurora ang makakaranas ng ulan. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Nueva Ecija. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Nueva Vizcaya. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng hanging amihan ang Northern Luzon habang shearline naman sa eastern section ng Central Luzon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Natagpo ang nakalutang at wala ng buhay ang 74 na taong gulang na si Nolando Rosario sa isang palaisdaan sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa kaanak, ilang araw nang nawawala ang biktima hanggang sa makita na lang sa palaisdaan. Ayon sa pulisya, posibleng nadulas at nalunod ang biktima sa palaisdaan. Isa sa ilalim sa post-mortem examination ang labi ng biktima. Sa mga kapuso natin na nagpupunta sa sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan, may mga nakitang ahas daw dyan. Dahil sa kapal na mga damo, ayon sa ilang naglilinis. Kaya mag-ingat po tayo mga kapuso. Tinutukan yan ni Jasmine Gabriel Galban. Isang linggo bago ang araw ng undas, matataas at makakapal pa rin ang mga damo na bumalot sa mga nicho sa mga sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Bilang na bilang pa lang ang mga nicho na nalinisan. Nakakita raw kasi ng ahas sa madamong bahagi ng sementeryo ilan naglilinis, tulad ni Mang Francisco. Yung pagbukod ko ng damo, may ahas na maliit pa lang yun. Natakot din ako. Kaya iniwanan ko muna.
babalikan ko lang mamaya. Ayon sa caretaker ng Catholic Cemetery, problema nila ngayon na walang may gustong maglinis, lalo na sa bandang likuran ng sementeryo. Marami talaga, ma'am. Kasi nandyan sila sa minsan nasa ilalim sila ng nicho. Sa darating na weekend, inaasahang marami na ang maglilinis sa sementeryo. At para hindi na mahirapan ng mga maglilinis, ay nag-spray na ng weed killer o pamatay damo ang caretaker. Paraan din daw ito para maitaboy ang mga ahas sa lugar. Samantala, nakahanda na ang mga pulis na itatalaga sa mga sementeryo sa bayan. Kaakibat ng mga aldan pulis ang poso at iba pang force multiplier na magbibigay seguridad. May mga initial na kami, arrangement, ano yung mga traffic flow, yun yung napag-uusapan, ano yung mga gagawin or ano yung mga restrictions na gagawin during the ondas. Samantala, sa mga maagang papasyal sa mga nicho ng yumaong mahal sa buhay, nagpaalala ang otoridad na sundin ang mga tagubili ng PNP at LGU. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Nakahanda na ang Provincial Tourism Office sa dagsa ng mga bisita sa Pangasinan sa darating na long vacation. Bukod kasi sa mga sementeryo, magdi-deploy rin ang pwersa ng PNP sa mga kakalsadahan para bantayan ang daloy ng trapiko at sa tourist destinations na dadagsain sa long holiday. Mahigit 2,500 police personnel ang ide-deploy ng Police Provincial Office sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Iba pa rito ang augmentation force mula sa Police Regional Office 1. Presyo ng tradisyonal na atang sa Ilocos Norte nag-aambang tumaas habang papalapit ang undas. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Kilala ang atang o alay sa Ilocos Norte bilang food offering sa mga yumaong mahal sa buhay. Paniwala ng mga matatanda na kapag tataboy ang atang ng mga masasamang espiritu. Hindi ito nawawala tuwing araw ng mga patay, kasama ang bulaklak at kandila, dahil bahagi na ito ng tradisyon ng mga Ilocano. Pero si Aling Mila, hindi raw masamang espiritu ang kinatatakutan ngayong undas, kundi ang pagtumal ng bentahan dahil sa pagtaas ng presyo ng atang at iba pang native delicacies o kakanin. Malaking diferensya po kasi yung mga paninda natin na pangundas, medyo talagang tumaas. Malulugi naman kami nung hindi namin tataasan. All the prices, itong tagapulot, yung malagkit, miski dahon ma'am, nagtaas pa. Tumaas ng 5 hanggang 10 piso ang mga atang at iba pang native delicacies. Ang pop rice o busina dating 25 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. Ang linga naman na dating 20 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. Ang pilais na dating 15 pesos, ngayon ay 20 pesos na. Habang ang mga sangkap tulad ng dahon ng saging na dating 15 pesos per kilo, dumoble na ang presyo. Dumoble rin ang presyo ng molasses o tagapulot mula sa 60 pesos per kilo, na ngayon ay nasa 120 pesos na. Tumaas daw ang presyo ng mga sangkap sa paggawa, kaya tumaas din ang presyo. Pero ayon sa mga mamimili, minsan lang naman daw sa isang taon ang undas, kaya bibili pa rin sila. Habang ang ilan, magluluto na lang daw ng sariling atang. Sakripisyo natin kasi once in the blue moon, sabi nila, sa isang taon, isang beses tayong pupunta. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. LPU Pirates wagi kontra JRU Heavy Bombers sa score na 99-96. Tunghayan sa report. Simula pa lang, dikdikan ang laban ng LPU Pirates kontra sa JRU Heavy Bombers. Mas dumikit ang LPU sa last quarter dahil sa puntos at depensa ni Big Sean Umali. Pero dahil sa last-minute turnovers, nag-overtime. Sa overtime, nangibabaw ang Greg Cunanan Enoch Valdez connection. Wagi ang LPU 99-96. Sa Game 2, parehong uhaw sa panalo ang EAC Generals at San Sebastian Golden Stags. Sa first half, tinambakan ang Generals ng higit 20 points. Pero dahil sa magandang laro ni Nat Josejos at JP Maguliano, naipanalo nila ang Generals 80-77. Abangan sa Biyernes ang paghaharap ng Arellano Chiefs laban sa San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags kontra JRU Heavy Bombers. 2 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Good news mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network.
Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pagpapatitulo ng lupa, isa ito sa madalas na pinuproblema ng mga Pilipino, lalo na ang mga may nabiling lupa o may lupang hindi pa naman nakapangalan sa kanila. Pero paano nga ba ang proseso para maging legal ang ownership nito? Ang programa sa free patent na handog ng DNR ang tatalakayan natin ngayong umaga kasama si Engineer Noriel Nisperos ng Senro Central, Pangasinan. Good morning, Sir Noriel, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Isang makakalikasang umaga po sa ating lahat, sa ating mga televiewers, sa inyo Ma'am John, tsaka Sir CJ. Gusto ko yun isang makakalikasang umaga rin sa'yo, Engineer Noriel. Unang-una, nako, madalas marinig ito, free patent. Pero sa mga ordinary citizen, ano nga ba ang free patent? Ang technical na meaning po nito is yung administrative legalization of incomplete or imperfect title. Ibig pong sabihin, nire-recognize na natin yung mga right ng mga tao na nandun na sa lupa. Ililegalize lang po natin yan in the terms of a title. It would have the same effect as a judicial title, yung free patent po natin. Okay. Simply, pagpapatitulo ng lupa. Opo. Okay. Ano yung requirements dito or sino yung mga qualified for free patent? Yung mga qualifications po dito, dapat Filipino citizen, and under RA 11573 po, naka-occupy na po siya sa lupa for at least 20 years. Okay. Yung mga documentary requirements po naman natin, yung tax declaration, kung wala naman yung tax declaration na nakapangalan doon sa applicant, yung mga muniments of ownership, yung deed of sale, deed of donation, extrajudicial settlement, approved survey plan, court clearances na hindi involved sa case yung lupa, and barangay certification. Okay, sir, linawin ko lang yung 20 years residency dun sa lupa. Pero siyang nagbabayad ng tax. Dapat meron siyang legal documents na binabayaran talaga na hindi naman niya greenab yung lupa na lang basta-basta. Yes po. Okay. Kamakailan meron tayo yung handog titulo program ng DNR. Ano po ba ito, Engineer? Yun po yung nag-award po tayo ng mga titles na po. Titles na sa Municipality of San Fabian. May mga more than 30 beneficiaries po tayo na binigyan ng titulo doon. And aside from that, kumuha po tayo ng mga speakers from Land Bank of the Philippines tsaka Pag-ibig para malaman nila kung paano nila iaangat ang kanilang buhay using those free patent titles. Okay. Mamaya, babalikan natin yan, Engineer, kasi merong reason kung bakit may mga land bank, may mga ibang agencies dito. Pero paano nga ba na-qualify sa program na ito yung mga beneficiaries? Yung mga beneficiaries po ng San Fabian, unang-una po, nag-execute po kami ng Memorandum of Partnership Agreement with San Fabian to give us a free hand na mag-conduct ng mga ganong activities within the jurisdiction ng kanilang municipality. Okay. And marami pong series ng pagmi-meeting. May mga technical assistance din naman po na pinrovide sa amin ang San Fabian. Thank you pala kay Ma'am Marlene Agbayani of San Fabian. Thank you po. Oo. Pero bakit ito isinusulong ng DNR? Ano yung kahalagahan ng programa nating ito, Engineer? Sa atin naman po kasi yung lupa naman po is parang status symbol kung titignan dito sa Pilipinas especially agricultural country po tayo. Kung may lupa ka, ibig sabihin mas stable ang buhay mo. It's one of our programs to advance social justice yung equitable distribution of our resources. Sabi nga ni Ramon Magsaysay, those who have less in life must have more in law. So ito po yung the way na binibigyan ng advantage yung mga masa para mas mabigyan pa sila ng to level the playing field. Oo. Para umangat po ang kanilang buhay. Okay, karapatan. Opo. At saka na-mention nyo, hindi porket meron kang tax deck na binabayaran, it doesn't mean legal na nasa iyo yung lupa na yon. Ay, yes po, ma'am.
Yung tax declaration naman po, in Philippine setting, yung jurisprudence po natin, it's not really an evidence of ownership. It's just an evidence of payment of taxes. Nagbabayad ka. Opo. Na requirements kung sakaling ipapatitulo mo na yung lupa. Yes po. Okay. Bakit tayo nag-imbita ng ibang agencies doon sa area during the land titling program? Ano ba yung advantage kapag titled na yung lupa mo, engineer? Gusto po namin kasing ipaunawa sa mga mamamayan na hindi lang po about land security yung titulo. Yun po, ang perception po kasi nila, yung makakatulog ka na ng mahimbing sa gabi na hindi na maaagaw sa'yo yung lupa mo. But there are other aspects po sa ating titulo kasi. Ano po bang impact nito sa ating buhay? Pwede po nating i-loan yan sa mga financial institutions to undertake commercial activities. So imagine po natin, 10 tao, may 10 titulo sa isang community. They would all engage in economic activities. Yes. More economic activities means more jobs. Yes. More jobs means more opportunities to break out of poverty. Okay. Gusto ko yung sinabi nyo, engineer, na once na titled na yung lot mo, pwede mo siyang i-invest Yes po. and gagamitin yung pera for another venture. Yes po. Sa land bank po, meron silang mga programa for small and medium enterprises. Okay. Para rin nag-iisip ka na yung livelihood eh. Pero nahihirapan ba ang DNR na parang encourage ang ilan? Ano yung kadalasang naiisip ng ating mga kababayan? Bakit hindi sila nagpapaland title? Marami po sa ating mga kababayan, hindi po kasi nila maayos-ayos yung pagpapatransfer ng mga lupa nila sa pangalan nila. Lalo na po kung nagmula po ito sa mga ninuno nila na matagal na pong nawala na. So, meron pong programa ang BIR ngayon, meron pong amnesty. Amnesty doon sa penalties ng estate taxes. Tax. So, until 2025 po ata yun eh. Sana i-take advantage po natin yun. Oo. Okay. Ito naman yung main concern ng karamihan. Bukod sa nabanggit nyo, sir, na hirap sila because of the finances. Paano ba sila matutulungan? Saan sila pwedeng dumulog? Especially yung hindi naman very knowledgeable talaga sa prosesong ito, engineer. Open naman po ang office namin anytime kung sino po yung mga mag-i-inquire. Nagpapakalat din po kami ng mga tao, nag-IEC po sila sa mga barangay. Pinopromote po nila ang programa namin. Kasi gusto namin talaga lahat ng tao dito sa Central Pangasinan, mayroong titulo. Okay. Ibang titulo yung naisip ko. Engineer. Pero engineer, this November meron kayong program sa San Fabian ulit? Ay, opo. This November 8 to 9 po, may programa po kami doon for mass acceptance ng applications. Gagawin po namin yung parang one-stop shop na andun na po lahat yung kailangan nyo. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa different offices ng gobyerno para makakuha ng mga requirements. Okay. One-stop shop po yun. At saka this time kasi agricultural land yung fino-focus natin, pero later on residential, tutulong na rin kayo engineer no, sa DNR. Yes po, meron pong separate na programa po tayo dyan, yung residential pre-patents. Okay. Maraming salamat, Engineer Noriel, at ingat kayo palagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Third Provincial Joint Security Control Center meeting nakatagdang isagawa ngayong umaga sa Alaminos City. Pangungunahan ito ng COMELEC at PNP, kaisa ang iba pang ahensya, mga grupo at organisasyon. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good morning. CJ, ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections ay puspusan pa rin ang paghahanda na isinasagawa ng PNP at ng COMELEC para matiyak ang ligtas at payapang eleksyon. Actually, sa oras nga na ito ay ongoing yung 3rd Provincial Joint Security Council Center meeting. Yan ay sa pagitan ng COMELEC, PNP, meron ding mga representative from DepEd, NBI, Coast Guard at AFP. Para malaman natin ang kaganapan, yung mga asahan natin sa command conference
conference, ganun din yung sitwasyon sa iba't ibang mga bayan, ay makakasama natin si Attorney Marina Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan. Attorney, good morning. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Attorney, last command conference po ito sa pagitan ng, lahat po, PNP, COMELEC, lahat po ng mga agencies concerning ho ng eleksyon. Ano ho ba yung mga tatalakayin natin dito? Ito na po yung final nga na command conference namin at dito po ilalatag na po lahat ng mga pinagplanuhan namin for the previous months kung paano po yung security detail at security measures po na i-implement ng kada munisipyo at ng kada syudad. Opo. Attorney, ilang araw bago ho yung eleksyon medyo umiinit ho yung sitwasyon sa ilang bayan, especially nitong nakaraang mga araw lamang po meron hong shooting incident na naganap sa Aguilar. Kumusta ho yung status, sitwasyon sa iba't ibang mga bayan? May mga ramdam na ho ba tayong intense political rivalry? Opo, yun na nga po yung binabantayan natin ngayon at yun ang pinag-uusapan po namin ng ating counterparts sa mga law enforcement agencies na panatilihin po sana yung mababa po na level po ng pangangampanya nitong ating mga kababayan dahil habang lumalapit po kasi umiinit yung mga diskusyonan. Kaya po andun po meron po kaming ginagawang intervention para naman po lumamig yung mga nai-report sa amin na maiinit na mga barangay. Meron ho ba ngayong kumbaga parang mas marami hong police or force multipliers ho sa iba't ibang mga bayan, especially dun sa mga area ho na medyo nakikitaan ho natin ng political rivalry? Opo, yung pong basta po may nai-report sa amin na medyo meron ng mga mainit, nag-uusap na po kaagad kami ng aming counterpart. Yung HEPI po, meron po kaagad intervention na ginagawa. Dinadagdagan po namin ng mga security forces. Attorney, last day ho ng campaign period ay sa October 28. Tama ho, no? Ano ho ang ating panawagan sa mga aspirants, sa mga kandidato para ho sa BSKE 2023? Sa mga kandidato po, ang palagi po namin pakiusap at panawagan. Huwag po tayong magpersonalan, huwag po tayong magsiraan. Mangampanya po tayo ayon po sa ating plataforma at sa ating pong mga programa. At iwasan po natin na atakihin po ng personal yung ating mga kalaban. Okay po, maraming salamat Attorney Marina Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan. Maya-maya CJ, after ng command conference kung saan tatalakayin na yung iba't ibang mga issues concerning BSKE, makikibalita din tayo doon sa update naman sa shooting incident sa Aguilar, Pangasinan. So later ay ibabahagi natin yan sa ating mga kapuso. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang taniman ng palay sa Bali, Indonesia apektado na ng El Nino at 2 matandang babae inilikas sa Gaza para gamutin sa Israel. Tunghayan sa Globalita. Ramdam na ngayon epekto ng mainit na panahon sa Indonesia dahil sa nararanasang tagtuyot. Nagkabitak-bitak ang mga taniman ng palay sa Bali dahilan para mamatay ang kanilang mga tanim. Ayon sa mga magsasaka, 5 buwan na nilang nararanasan ang hirap sa patubig dahil maging ang mga balon at water impounding system ay natutuyo na. Una rito, nai-report ang pagbaba ng level ng mga dam sa lugar kaya apektado rin ang irigasyon. Pinangangambahan ng mga magsasaka na tumindi pa ang epekto ng El Nino sa lugar. Lockdown ngayon ang ilang lugar sa Gaza dahil pa rin sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Dahilan para maipit ang mga residente sa lugar maging ang mga may sakit o nasugatan. Kaya swerte na lang ng mailikas ng Israeli military helicopter ang 2 matandang babae para bigyan ng lunas. Agad silang isinugod sa emergency unit ng ospital sa Tel Aviv, Israel para masuri. Walang nakakatawid sa border. Mahigpit pa rin kasi ang seguridad sa Israel at Gaza dahil sa patuloy na gera. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 18 pares ng katutubong mangyan sa Sablayan Occidental, Mindoro nagpalitan ng I do. Silipin sa report. Literal na one with nature ang road to forever ng 18 pares na katutubong magkasintahan sa Barangay San Agustin, Sablayan Occidental, Mindoro. Ang jungle-themed wedding na yan, ginawa mismo sa pusod ng kagubatan. 5 oras na lakaran ang binuno para marating ang mga katutubong mangyan.
Mula sa bayan, kailangan mo akyatin 3 bundok. Mas hindi lang ordinaryong bundok, 3 matatarik na bundok. Ang pag-iisang dibdib, syempre, tinernuhan ng tradisyonal na kasuotan. Ang pagsasaligal ng kasal ng mga katutubong mangyan, daan din para mabigyang proteksyon ang kanilang pagsasama. Kapag hindi po kasi kasal ang mga magulang at walang maipakitang dokumento na kasal na mga magulang, kini-question po yun sa mga paaralan. Mismong LGU ang namahala sa pagkain ng newlyweds at mga bisita. Nakatanggap din ng regalo and food packs ang mga bagong kasal mula sa LGU. Inaasahan din na magiging simula ito ng mas masayang pagsasama ng mga mag-asawa. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga idolong action stars ng iba't ibang henerasyon makakasama ni Ruru Madrid sa Black Rider. Tunghayan sa report. Mga idolong action stars ng iba't ibang henerasyon ang makakasama ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa Black Rider. Gaya nila Zoren Legaspi, Gary Estrada, Kier Legaspi, Raymart Santiago, Monsur del Rosario, Raymond Bagatsing, Roy Vinson, at Isko Moreno. Kaya tiyak na magiging maaksyon ang mga eksena sa pinakabagong TV series ng GMA. Kilalanin ang kanilang mga karakter na may mahalagang papel sa buhay ni Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid bilang si Black Rider. Ngayong November 6 na sa GMA Telebabad. Matapos aminin ni Carding at Monique ang kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa, tila langit at lupa naman ngayon ang humahadlang sa kanilang pagmamahalan. Ito ay dahil sa estado ng marangyang buhay ni Monique, kumpara sa buhay ni Carding at sa kanyang pinanggalingan. Samantala ilang tao sa paligid ni Monique at kanyang ina ang nakatakdang magtraidor sa kanila para kumampi kay Richard. Hindi rin tumitigil ang grupo ni Boss Frank sa pagtugis kina Carding at Monique. Sundan ang twist and turns sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Every man has a property in his own person. This nobody has a right to but himself. May John Locke. Mga kapuso, 61 days na lang. Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.